One moment. Alright. Okay? So ngayong gabing ito, meron tayong maganap na debate, isang debating formalized with rules and moderator. No? Ang mag-uusap ngayon ayon sa ating screen ay si Brodino ng Baptist at si Brother Tibbs ng Seventh-day Adventist. Ang paksa nilang pag-uusapan sa mga nanonood ay bibigyan ng paglilinaw o patunay na si Ellen G. White ay isang propeta ayon sa Biblia. Ngayon, bibigyan natin ng 7 minutes ang ating ah kaibigan mula sa Seventh-day Adventist, si Brother Tibbs. 7 minutes sa iyo, bro. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan on the spot na pagtatalakay matungkol sa pagtutulad natin kasi ito ba ay biblical o hindi? Ang katungkulan ng ating kaibigan ay magpakita ng ebidensya na hindi at bakit. Ano? At ang afirmatibo mga kapatid at mga kaibigan ang magpapatunay bilang basis pala mga kapatid at mga kaibigan, ano pa ang patutunayan kung mabasa na litra por litra? No? At lahat ng relihiyon sa panahong ito or pangalan ng tao kahit word na electric pan ay hindi yan mabasa word for word sa banal na kasulatan. Pero merong binabanggit ang banal na kasulatan na meron dapat propeta ang tunay na iglesia o ang body ni Christ, no mga kapatid at mga kaibigan. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 11, sabi dito, pakimute po, and his gift to the church were buried, and he himself appointed some as apostle, a special messenger, representative, some as prophets, no? Ano ang gawain ng prophets? Who speak a new message from God to the people, no? Some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastor and teacher to shepherd and guide and instruct, mga kapatid at mga kaibigan. Malinaw mga kapatid at mga kaibigan, dapat ang iglesia ay may katangian na dapat merong propeta, no? Hindi hindi matatawag na body ni Christ, yun pong iglesia, kung wala pong prophets, mga kapatid at mga kaibigan. Verse 12, and he did this to fully equip and perfect the saints, God's people for works of service, to build up the body of Christ, the church, no? Malinaw mga kapatid at mga kaibigan, para maging fully equipped ang body of Christ, kailangan po ng tagapagbigay ng message, no? Yun ay ang prophet, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, kung merong nag-aangkin sa panahong ito, no? Damay ang iglesia sapagkat yan po ay angkop or nararapat sa tunay na iglesia. Kapag ang iglesia sa panahong ito ay nagsasabing sila ay tunay ngunit walang propeta, ibig kong sabihin peke, mga kapatid at mga kaibigan. Sa banal na kasulatan, meron pong basihan ang pagiging tunay na propeta, mga kapatid at mga kaibigan. Unang-una, dapat inilalathala o itinuturo ng iglesia or ng propetang ito kung paano bumalik sa banal na kasulatan or merong kriteria ang pagiging tunay na propeta, mga kapatid at mga kaibigan. Unang-una, Isaiah chapter 8 verse 20. No? Mga kapatid, basahin natin ang Isaiah chapter 8 verse 20. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isa sa pagkakakilala na ang taong nagsasalita o propeta na nasa harap ninyo kung ito ba'y buhat sa Diyos o hindi. No? Ito po ang pagkakakilala. Isaiah chapter 8 verse 20. Sabi dito, direct those people to the law and to the testimony. If their teaching are not in accord with His word, it is because they have no law. Walang umaga o liar. Ang doctrine or pagiging propeta ng isang tao kapag hindi po nakabase sa law. At ano po? At testimony. Dahil ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay bind up na po ito, no, mga kapatid at mga kaibigan. Sinilyahan na, sabi ng Panginoong Diyos, sabi dito sa Isaiah chapter 8 verse 16. Bind up the testimony, sell the law and the teaching among my disciple. No? Noon pa man ay sinabi na ng ating Panginoong Diyos na talian ang patutuo sa kanyang mga disipulo. No? Mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon,
kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay propeta, ibig sabihin, hindi ka hihiwalay sa teaching na ito, mga kapatid at mga kaibigan. At isa pa sa pagpapatunay, mga kapatid at mga kaibigan, ay itinuturo ng Seventh-day Adventist o ni Mrs. White ang tinutukoy na kautusan dito sa Isaiah chapter 8 verse 20. Unang-una, yun pong banal na kasulatan. Itinuturo, isa din ito sa kautusan. Kautusan itong pagtuturo ng banal na kasulatan. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ang book ng ating Panginoon kailangan nating i-meditate. Itinuturo yan ni Mrs. Ellen G. White na dapat ang tao, ang gagamitin niya ay ang banal na kasulatan. Kaya nga, ang first fundamental ng Seventh-day Adventist ay Holy Scripture. Wala pong iba, mga kapatid at mga kaibigan. Kung titingnan ninyo, sa first fundamental ng Seventh-day Adventist, the Word of God. Kautusan ng Panginoong Diyos. At sa Step to Christ, mga kapatid at mga kaibigan, kung patungkol naman sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, na lalakad ang tao sa mga mabubuting mga gawain, mga kapatid at mga kaibigan, maging ang prophet ay lalakad sa mabubuting gawain, meron po siyang itinuturo na 10 utos according sa Step to Christ page 68. Malinaw po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ilan na ba ang wala yata tayo 1 minute. orasan, kapatid. 1 minute. Withdraw na natin yan para mas mabilis. Hindi na magtanong. Okay. Withdraw na ng ating kaibigan ni Brother Gibbs ang oras. Mag-set tayo ulit ng 7 minutes dito para sa cross examination. Bigyan na ng subject na minuto. So sa dakong ito ngayon ay 7 minutes na naman tayo para sa tagapagtanong. Bro Dino. Bro, magtanong ka ayon sa kanya mga nilatag. 7 minutes sa'yo, bro. Dino. Okay. Una kong tanong, bro, sa pagkakaalam mo, first kailan po na isulat ang Efeso 4:11? Mga 180, mga ganon, or pababa? 180. Kasi sabi mo, ginamit mo nandyan si Ellen G. White sa Bible na yan. So, noong first century, nandyan na ba si Ellen G. White nung isinulat yan o wala pa? Nariyan na po ang word na prophets, sa Ephesians chapter 4 verse 11. Malinaw ho yan na ang tunay na body ni Christ, wait po, pa-mute po ng ang tunay na body ni Christ ay meron pong prophets dapat. At si Mrs. Ellen G. White ay prophets, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi naman nagtuturo si Mrs. Ellen G. White ng labag sa banal na kasulatan. Kundi ayon sa banal na kasulatan. Sunod na tanong. Next question. Sunod na tanong, sabi mo, nandyan na po si Ellen G. White. Kailan ipinanganak si Ellen G. White? Objection, Mr. Moderator. Hindi namin usapan kung kailan ipinanganak si Ellen G. White. Ang amin pong pinag-uusapan, tunay na propeta si Mrs. Ellen G. White. Okay na, bro. Sige lang, bro. Objection mo yun, So ngayon gusto ko makipakinggan ano yung counter objection ni Brother Dino. Yung counter objection ko, si Ellen G. White po tinatanong ko, therefore connected po ang aking pagtatanong. Kasi una, nagtanong ako ng unang siglo, sabi niya, nandyan daw po si Ellen G. White. So therefore, according to my follow-up question, kailan ipinanganak si Ellen G. White? Okay. So i-roll out natin, So as a moderator, valid yung tanong sapagkat ang topic niya si Ellen G. White. So valid yun. Meron siyang categorical doon, bro Clibs. Ang tanong ko is, sasagutin mo ba yung categorical or next question tayo? Okay, sagutin natin. Ipinanganak po si Ellen G. White noong November 26, 1827. Ngunit sa Ephesians chapter 4 verse 11, wala pong nakasulat na dapat ang propeta ay sa panahon ng 30 AD din. Itatala at magaganap. Kundi ang pagiging propeta pala ng tunay na iglesia ay nasa Ephesians chapter 4 verse 11. May pagkakakilanlan ng tunay na iglesia sa dami ng iglesia sa panahon ito. Time. Pag meron pong propeta. Sunod na tanong. Okay, sabi dito, 4:11. Sabi dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y mga guro.
So, kailan ipinagkaloob ito? Noong panahon ba ng church doon sa Efeso, according kay Pablo, o hindi? Hindi po yan sa panahon ni Pablo. Kasi nga po, ang body of Christ sa panahong ito ay nananatili. No? Nananatili, nagpapatuloy. Huwag mong sabihin na wala ng body of Christ sa panahong ito. Ang body of Christ, according sa Ephesians chapter 4 verse 11, ay meron dapat pong propeta. Kapatid, malinaw yan. Time. Next question. Merong propeta, doon tayo sa word of Next prophet. question. Next question. Sabi mo, hindi ito sa panahon ni Pablo. Nung isinulat niya ito, no, sa iglesia sa Efeso, ayon sa epistle niya, sa iglesia sa Efeso, panahon ba ni Pablo? Yung pagsulat na niya doon sa iglesia sa Efeso, panahon ba ni Pablo? Yes or no? Hindi po panahon ni Pablo, no? Meron po kasing tinatawag na classical prophecy, no? Itong Ephesians chapter 4 verse 11, ito po ay isa sa classical prophecy na magaganap sa hinaharap. Kasi meron pong natalikod na iglesia. Ngayon, yung natalikod na iglesia, naging corrupted yun. Acts chapter 20 verse 28. Ngayon, Next question. sabi ni Paul sa Time. Ephesians chapter 4 verse Time, bro. 11, Next question na, bro. Sa next question, sabi mo, si Ellen G. White itong sa 4:11-12. Yun bang gender na ginamit po dito sa prophet, feminine o masculine? kay masculine o feminine, wala Objection, akong problema. Time's up, time's up, time's up. Objection. Bro, Dino, objection. Categorical, sabi ko, ano bang nilagay po dito na gender ayon po sa Efeso 4:11, feminine o masculine? Yan, bro, yung talong niya, no? Okay, sagot. Masculine po, pero huwag niyong kakalimutan yung word na part of speech na noun na tumutukoy din sa tao. At ang tao, mga kapatid at mga kaibigan, merong female and male, no? Kaya very clear po, kapatid at mga kaibigan, nakasali po si Mrs. Ellen G. White sa word na noun. Doon ka lang kasi nakapokus sa word na masculine. Pero ang Next number question. niya ay plural, Next hindi po question. singular. Okay. Sabi mo ay masculine. So dahil po ginamit yan dito ang propeta as masculine, si Ellen G. White ba masculine o feminine? Sagot, feminine po na noun, no? Feminine na noun, no? Klaro po yan. Dito po sa morphology na nilagpasan mo, itong part of the speech, noun ang nakasulat sa taas, kaya inuna yung word na noun para merong explanation yung babasa, no? At hindi lang base dyan sa mismong grammar ng Greek, kundi base po sa pagkakasulat ng syntax na ang sabi, ang tunay na iglesia o body of Next question. Christ, meron pong propeta. Next question. Next question. Ano ang Greek word ng salitang Ellen G. White? Ano? Sagot po, no? Ano ang hindi ko po objection, Mr. Moderator? Objection. Di mo sasagot? Objection. Hindi ko po 10 seconds muna, Mr. Moderator, 10 seconds. Hindi, yung ano lang, bro, yung ano lang, ano yung objection mo lang? Ang objection ko po, hindi ko po muna sasagutin yung Okay, yung next kasi, question tayo, bro. ah, Next question na tayo, bro. Okay, next question. Ang tinatanong ko po ngayon, kasi sabi mo si Ellen G. White, ayon dito sa Efeso 4:11. Hindi mo ba alam ang Greek word ng Ellen G. White? Kung alam mo, ano? Okay po. Alam ko po yan, pero hindi ko pa po Ano? na-translate yung word na Ellen G. White sa Greek, no? Kaya hindi ko po muna sinasagot kasi kaysa naman magmarunong tayo. Mamaya, ita-translate natin kung ano yung word na Ellen G. White sa Greek, no? At pinatutunayan ko kanina na hindi porket hindi mabasa ay hindi na biblical. Kagaya ng pangalan Next ng question. Pino. Last question. Hindi basa sa Biblia, sa Greek word. Last So question. next question, dahil hindi mo alam at sabi mo kanina hindi mo alam at hindi mo sasagutin, mamaya na magka-translate ka pa at ang nakalagay dyan ay masculine at hindi feminine, tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? No, mali po ang inyong pong pag-premise kasi kinukompute nyo doon no? Mali ho yun. Sa inyong pagkaunawa, ganun yun. Pero sa word na prophets, noun siya. Huwag mong sabihin sa akin na yung feminine hindi siya noun. Sunod na tanong. Time. Time's up na, bro. Bro, Dino. Nakalagay? Bro, Dino, time's up na. Time's up yung cross-examination. So, dako na tayo sa thank you sa inyong sagutan, no? Ngayon, tapos na yung first cross-examination. At dito tayo dadako sa first stand na tayo, mga kapatid. 7 minutes, bibigyan natin ang Baptist side sa kanyang paglatag.
At timing muna tayo, no? May mga hindi kasali. Bro, no? Mag-upisa ka. 7 minutes. Okay. So kalinaw-linaw po mga kaibigan at kapatid, walang may napatunayan. Basahin natin si Efeso 4:11. Basahin natin. Kasi ang part ko po ay negative. Magpapamali lamang po sa patunay niya. So sa kanyang burden of proof, napapatunayan niya si Ellen G. White, so hindi sa pamalian natin. Ngayon si Efeso 4:11 hanggang 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of ministry, for edifying of the body of Christ. Therefore, ang ginamit na gender po dito mga kapatid, masculine. Nang ibig sabihin po, talagang noun yan. Bakit tao naman yung mga lalaki na yung nilagay ng Panginoon eh? Ha? Sa kanya, pilit sa salitang noun daw, pilit niyang babae, ikalinaw-linaw ng konteks. Mga lalaki yung nilagay dyan sa iglesia to perfecting saints. Walang babae dyan na magtuturo. Anong nilagay po? Masculine, kalinaw-linaw na nga eh. Wala siyang may napatunayan po mga kapatid. At inamin niya, at inamin niya po, na masculine talaga yan dyan. So tinanong ko, si Ellen G. White ba, masculine o feminine? Feminine, hindi, wala dyan. Yan. No, kalinaw na patunayan, napupuntusan. Ayan, so ngayon, sunod na tanong, ay ganito. Nung, sabi ko, sa pagkakala mo, kailan isinulat yan? Sabi niya, around 33 AD o 33 o unang siglo na, pumasok sa unang siglo. So kung pumasok siya sa unang siglo, mga kapatid, so sabi ko na, nandiyan ba si Ellen G. White? Oo daw. Mabihira, ano yan, anino ni Ellen G. White? So ngayon, tinanong ko natin, no? Kailan ay pinanganak si Ellen G. White? Abay, mga kabago. Hindi wala si Ellen G. White yan, ito pa mga kapatid. Sabi niya daw, future daw ito. Mali. Bakit po? Tingnan nyo dito sa Efeso 4:11. Ang nakalagay, and he gave. Ano ba kaunawa mo dyan? Brother gave sa it. And he gave. At pinagkalooban niya ang iba. Pinagkalooban na pala eh. Hindi sinabing, pagkakalooban pa lamang. O mali ka, sabi mo. Future pa yan para mapasok sa inyo. Mali. Nalagay na. Kung una-unahay, sabi sa ibang talata, kung una-unahay nilagay niya, o hindi, may nalagay na. And he gave some apostles, and some pastors, and teachers. Hindi nalagay na pala ito. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Hindi po magiging. Maging. Tama na yung interpretasyon dito mga kapatid. Ayan. So, ang dami. So, ngayon sinundan na naman natin. Tama ba yung sagot mo na yon? Na ang propeta dyan ay masculine at hindi feminine. Yung ginamitang noun dyan, tama ba yung sagot mo na yon? O mali? Tama ba sagot mo? Yes or no? Anong sagot niya? No, hindi mali yung sagot mo. Mali pala yung sagot niya. Kasi tinanong, tama ba yung sagot mo? Yes or no? No daw. Mali sagot niya. Ngayon po mga kapatid, basahin pa po natin sa Isaiah 8:20. Tingnan ninyo. Isaiah 8:20. Napunta ng kautusan. Ang patunayan mo yung church. Isaiah 8:20. Sabi dito, to the law and the testimony of the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. May nakalagay bang propeta dito sa ginamit mo Isaiah 8:20 na si Ellen G. White? Wala po. Wala may nakalagay na propeta. Ang patunayan mo si Ellen G. White. Wala ka lang patunayan eh. Kahit sa talata lahat eh. Doon pa po sa isang talata, wala din. Ngayon, kalinaw-linaw po mga kapatid, na sa Biblia ay wala po si Ellen G. White. Ano ba yung reference natin? Bible. Para patunayan. No? Dito po sa Isaiah 8:20 na ginamit niya, hindi ito patungkol kay Ellen G. White. Okay? At dito po sa talata ng Efeso 4:11, panahon po ni Pablo yan. Bakit po? Paano? Kung hindi niya panahon, paano siya nakasulat doon sa Efeso sa iglesia sa Efeso? Bihira ba naman ito? Kung hindi mo panahon, bakit ka pa nakasulat doon? Patay tayo dyan. At hindi po sinulatan yung Amerika, ang sinulatan sa Efeso, mga kapatid.
Basahin natin ulit. Efeso 4:11, mga kapatid. Ang nakalagay, simulan natin verse 1, ang sabi, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakat na nararapat sa pagkatawag sa inyo na sa inyo'y itinawag. Ng buong pakumbabaan, kaamuan na may pagpapahinuhot. Ito, nangagbatahan kayo sa pag-ibig. Kung ito po mga kapatid, no, ay inilagay ng Panginoon, kasi iglesia ito hindi po meron na pong propeta dyan. Isa kanya ilalagay pa lamang. Patay tayo dyan. So lalabas, ang propeta nag-exist lamang sa panahon ni Ellen G. White, walang propeta sa panahon po ng mga apostol. Nakita nyo na mga kapatid? 11. Talaga. Okay, tayo dito sa 4. Iglesia nito. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord in one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, and you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. I-church na po ito, mga ligtas na ito, may grace, mga kapatid. Wherefore, he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now, that he ascended, that he is it but, that he also descended first into the lower parts of the earth. He that descended is the same also that ascended up, far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles. Alin daw, nung pagkabalik na daw umakyat, nagbigay na daw siya ng mga apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting Time. of the saints, for the works of ministry, Time for na. the edifying of the body, masculine. Time na po, Hindi bro. feminine ang ibinigay sa ng church. Time na bro. Time. Yan po. Alright, maraming salamat sa presentation ng ating negative side. At syempre, unang pagtatanong na naman ng ating kaibigan sa Seventh Day Adventist, no, Brother Kev, 7 minutes bro, para tanungin mo siya sa mga nilatag niya. Okay po, una ko pong tanong, tama po ba ang Ephesians chapter 4 verse 11 na merong nakasulat na propeta? Na ang body of Christ ay merong propeta? Yes or no? Yes, mga lalaking propetang tinutukoy dyan, masculine, tama yun. At walang babae dyan sa Efeso 4:11. And he gave some apostles and some prophets. Yung prophets dito, tingnan mo, masculine. Mga lalaki po, walang babae. At disqualified si Ellen G. White dito kasi di naman siya lalaki. Next question. Sabi mo, tama na ang Ephesians chapter 4 verse 11 ay may propeta. Yung word na noun, kasama ba babae sa word na noun? Sa word na noun? Ayon dito, Yes hindi or no? po kasama ang babae. No, hindi po kasama ang babae dito. Masculine ang ginamit. Kaya ginamit po ang noun, it refers to male, hindi po female. Kalinaw-linaw man. Kailangan bro, basahin mo muna yung case, basahin mo po yung morphology ng buo. Hindi na palagyan mo lang, ng definition, sarili mong definition. Ay, nakadefine na nga, lagyan mo lang sarili mong definition. Mali yun. Next Sunod question. pong tanong. So, ibig mong sabihin, yung babae, hindi yun noun? Yes or no? Ayon dito, walang may nakalagay na babae. Objection muna. Categorical question. Ano yung category Yung word na noun po, yung babae po ba hindi noun? Yes or no? Okay, saglit na nga. So may Bro Dino, may objection siya. Ikaw ba may counter ka bago ka sasagot? Yes. Ito para sa kalinawan po, that is fallacy of dilemma. Ibig sabihin ng fallacy of dilemma, may nilalagay isang dalawang pagpipilian na wala doon sa talata. Okay, sige. Ganito na. Kalinaw walang Okay na babae bro. dito. Okay na bro. So bro, meron siyang categorical. So it's either sasagutin mo ngayon or next question tayo. Sabi niya bro, ang tanong niya, pakiulit yung tanong mo bro, sagutin niya na categorical. Base kasi sa kanya, sa word na noun, hindi kasama ang babae. Tama po ba na yung babae hindi noun? Yes or no? Yes or no? So yun ang sinasabi ko, mali yung tanong mo. Objection, Bakit mo Mr. kalinaw-linaw ng Moderator. konteksto? Okay, so Next question, moderator, mali yung tanong. okay, next That question is daw. fallacy of dilemma. Next question daw bro. Objection po. muna. Objection. Ano objection mo? Objection. Hindi niya po sinagot ng yes or no. Categorical question.
must be answered categorically. Ayan, Bro Dino, ito ba ay sasagutin mo or next question tayo? Sabi ko nga, moderator, dahil po yung fallacy of dilemma, nagko-construct siya ng wala doon sa talata, sapagkat nakalagay dyan ay masculine. Next question. Mali Okay. yung tanong. Next question. Fallacy of dilemma. Next question. Dahil next question at hindi niyo po sinagot na yung babae ay noun, tama po ba na ang babae ay noun? Yes or no? Yes or no? Ang fallacy of dilemma po, according sa Efeso 4:11, moderator. Next question po, fallacy of dilemma. Connected po dito. Oh. Walang babae dito, bro. For your information, walang babae dyan. May binanggit ka sa akin kanina na sabi mo, nalagay na ang pagkapropeta. Anong translation po yun? Pwede niyo po ba ipakita anong translation yun? Na anong nalagay na ang pagkapropeta? Ang translation po ito, King James, then, dating Biblia. Ang sabi niya dito, at pinagkalooban niya ang iba'y maging mga apostol at ang iba'y maging propeta at ang iba'y maging ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro. So sabi dito, gave some. So kailan po ito nagbigay? Naglagay. Noong nung umakyat na po siya, meron na po siyang nabigyan. O hindi po nalagay na. Next question. Okay, sunod pong tanong, sabi mo 1905, bababasa yung word na nailagay na ang pagkapropeta. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 11 ng 1905 na at pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Wala namang nakasulat dito na nalagay na ang pagkapropeta. Tama po ba na walang nakasulat na gano'n? Yes or no? Yes or no? Mali, may nakasulat niya eh. No, mali ka. Bakit po? Ano bang sabi? And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So nakalagay po dito, nung pagbalik pa ni Kristo, nagbigay na po siya. Hindi nalagay na. Di ba? Kailangan po unawain natin mabuti. Next question. Sunod na tanong, sabi mo nalagay na at ang nakasulat dito, ang mga iba'y propeta. Ang tanong, tama po ba yung nakasulat ang iba'y mga propeta? Yes or no? Mali po yan. Po ganyan lang nakasulat. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Yan yung tama. Pero sa'yo, mali yun, bro. Next question. Okay po. Sunod na tanong, sabi mo mali. So mali itong Biblia na ang nakasulat ang mga iba'y propeta. Mali ang Biblia, yes or no? Mali ang Biblia mo. Yes, mali ang Biblia mo. Bakit ang Biblia ko yung tama? Ano nakalagay? And he gave, ano yung nakalagay? And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Kompleto yung sa akin, sa'yo kulang-kulang. Mali yan. Next question. Sunod na tanong, sabi mo mali ang Biblia. So, ang Biblia na ngayon ang mali at ikaw ang tama. Yes or no? Yung Biblia mo, yes. Pero yung sa akin, tama. Objection, Mr. Moderator. Objection. Dapat po una po ang categorical bago po paliwanag. Yeah. So, yes or no daw, bro? May objection ka ba muna? May counter objection ka ba? Yeah. Ang counter objection ko, moderator, yung sabi ko nga, yes, yung mali, yung Biblia niya, mali yun. Bakit? Putol yung Biblia, sa akin tama yung Biblia ko eh. Okay, sige. Ano po yung nasa Biblia ko? So, ganito, bro. And he Okay gave na, some bro. apostles and some Nakuha ko na, prophets. bro. Ito? Nakuha ko na, bro. So, ulitin natin yung categorical. Sasagutin ng categorical or next question. Sige. Bro, Kebs, ulitin mo. Okay. Sabi mo po sa akin, mali ang Biblia. So, tama po ba na mali ang Biblia at ikaw ang tama? Yes or no? Yes. Mali yung Biblia mo. Yung sa akin, tama. Pinuputol mo yung akin sagot eh. Mali yung Biblia mo. Yes. Akin po, ang tama yung sa akin. Bakit? Putol yung sa'yo, iglesia ni Chap-Chap yan eh. Sa akin, iglesia ni Kumplito. Dito na ako sa Kumplito. Next question. Okay po. Sunod na tanong. Sabi mo, yes, ikaw ang tama at mali ang Biblia. So, nagkamali rin si Paul sa pagkasulat ng Ephesians 4 verse 11. Kasi ikaw ang tama, yes or no? Tama kami pareho. Bakit po? Sabi dito ni Pablo, naglagay ang Diyos, naglagay si Kristo na Diyos ng mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga lalaki lahat ito. Mga lalaki naglagay na. So ngayon, tama po. Ako yan din binabasa ko eh. Tama kami ni Pablo. Okay. Next question. Time's up na. Tapos na. Okay, so maraming salamat, no, sa una yung pagtatanong, Brother Kebs. At dadako tayo sa, I think, pangalawang, mo na to, no? Second stand mo na. 7 minutes para sa'yo, bro.
tingnan niyo po mga kapatid at mga kaibigan, hindi na po pag-uugali ng isang Kristiyano, yun pong pag-deny sa banal na kasulatan para maipilit ang kanyang sariling kagustuhan. Unang-una mga kapatid at mga kaibigan, inamin niya na tama yung Ephesians chapter 4 verse 11 na ang body of church merong propeta talaga, no? At according sa kanya, yung feminine hindi noun. Di porket sinabi ni Strong ng Strong Concordance na masculine yung nakasulat doon, hindi mo binasa kasi na noun ang nakasulat sa taas, no? At hindi ibig sabihin, mister, na dapat tanggapin ng Strong Concordance lang. Yan ang pagkakamali ng Baptist Church. Hindi naman biblical yung Baptist Church nga eh. No? So, yan ang pagkakamali ho ng Baptist Church, mga kapatid at mga kaibigan. Very clear, mga kapatid at mga kaibigan. So, hindi lang po strong concordance ang basihan. No? Pwede din natin sipihin yung word na noun kung kasama ba ang feminine doon. No? Kasama po ang feminine. Dahil ang feminine ay noun ho yan, no, mga kapatid. Kaya, itong ating kaibigan talaga, lulusot at lulusot. Akala mo talaga, mas tama siya doon sa banal na kasulatan. Ayon sa kanya, nagkamali pala ang Biblia at siya ang tama kasi sabi niya, yes, no? Nung tinanong natin, no, na mali pala ang nakasulat sa ang dating Biblia 1905. Ba't mo ginamit dino? Mali pala ang 1905 eh. 1905 yung binasa ko eh. No? Ginamit mo, mali pala yun. Nako, delikado yan, kaibigang Dino. Ang pinaka-strongest na argument, mga kapatid at mga kaibigan, yung merong pagmamahal sa gospel, hindi i-deny ang nakasulat sa gospel. Pero itong ating kaibigan, dininay ang nakasulat sa gospel para lang masabi na siya ay tama. No? Para matutulan niya lang na mga kapatid, na hindi kuno propeta si Mrs. Ellen G. White. Pero sa Ephesians 4 verse 11, gamitin natin yung ang dating Biblia na kanyang ginamit, kung talaga bang mali yung aking pagkabasa. No? So, hindi na natin kailangan palawakin pa kasi ang point kasi, Mr. Dino, sa word na pagkapropeta, yun ang pinaka-point. No? Hindi po sa pangangatwiran mo. Unang-una, opinion mo lang yan lahat. No? Nag-conclude ka lang ng nag-conclude doon sa mga teksto para lang makatutol ka. Hindi lumalabas, Dino, labanan lang ng opinion ito, ganon? Pero, mas lamang ako kasi may nakasulat na word na propeta sa Ephesians 4 verse 11. No? At binanggit mo kanina na calling. Pag sinabing calling, pagtawag. No? Calling. Alam mo ba yung calling? Tawag. Binanggit mo yun kanina sa Ephesians 4, no? Nung i-contextualize mo yan. Pero ang pinaka-point natin, mga kapatid at mga kaibigan, nasa Ephesians 4 verse 11, no? Ang sabi dito sa 1905 na kanya pong ginamit ang dating Biblia, at pinagkaluban niya ang iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Ito yung binasa ko, mali raw to. Come on. Ay naku, unchristian yan, kaibigan, At ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. So, siguro, hindi ka favor sa nakasulat dito sa Ephesians 4 verse 11. Dininay mo lang ang banal na kasulatan. No? Isa ito sa nakasulat sa banal na kasulatan. Dininay mo. No? So, ang sabi dito, at pinagkalooban niya na ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang iba'y ebangelista. Ngayon, kung nangyari na ito, Dino, no? Sino ang propeta sa panahong yon? Sabi mo, masculine. Sinong lalaki ang propeta sa Ephesians 4 verse 11? Sabi mo, masculine lang ito. Sino? Magbigay ka naman ng pangalan, no? Na may lalaking naganap noon sa panahon ng Ephesians or ng 30 AD na lalaking naging propeta sa Ephesians, sa mismong Ephesians chapter 4. No? Kaya, etong ating kaibigan, sabi dito sa verse 13 pa nga, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. No? In process, no?
pinaprocess pinaprocess ang sinasabi ng Ephesians 4 verse 13. So dito natin makikita mga kaibigan na biblical talaga na si Mrs. Ellen G. White ay tunay na propeta. Ngayon, ibabalik ko rin sa iyo, mabasa din ba sa banal na kasulatan, sa Greek word, yung word na hindi propeta si Ellen G. White? Meron ba? Ngayon, kung meron pa, kita mo, hindi, kasi hinanapan mo ako kanina. Pakita mo naman. No? Pag hindi mo na ipakita, opinion mo lang din naman yon. Lahat na ng tanong mo, opinion mo rin. O ano? So, yan ay opinion mo lang. Pero, dito natin makikita na siya ang policy. Kasi hindi naman base sa paniniwala namin yung kanyang itinatanong sa Isaiah chapter 8 verse 20. Hindi ko naman sinabi na nakasulat sa Isaiah 8:20 ang word na Ellen G. White, kundi criteria, no? Pagkakakilanlan. Ginamit ko ang Isaiah chapter 8 verse 20 para sabihin si Mrs. Ellen G. White ay tunay na propeta sapagkat nagtuturo ng kautusan. No? Yun ang pagkakakilanlan ng tunay na propeta, mister. No? Para maging propeta ka ng Diyos, dapat hindi ka hihiwalay sa teaching ng banal na kasulatan. Sabi ng Isaiah chapter 8 verse 20, dapat naka-abide ka sa banal na kasulatan. Ikaw, humiwalay ka eh. Taking propeta ka eh. Humiwalay ka kasi tinanggi mo na ng Ephesians 4 verse 11. Nagkamali si Paul. Tama siya. Anong klaseng sagot yan? Ephesians chapter 4 Isaiah chapter 8 verse 20, malinaw ho yan, no? Walang umaga sa mga taong nagsisinungaling kagaya ng ating kaibigan. No dong para sa kanila, no? Pagka humihiwalay ka sa turo ng banal na kasulatan, no dong ang ating mga kaibigan. Pero alam ko naman hindi humihiwalay yung ibang mga baptist dyan. Time na. Okay. Salamat bro sa iyong huling presentation. Dako tayo sa 7 minutes. Ang huling pagtatanong ng ating kapatid, Brother Dino bro, 7 minutes. Okay. Una kong tanong bro, pag sinabi bang biblical, manggagaling yun sa Biblia o hindi manggagaling sa Biblia? Ang gagaling po sa banal na kasulatan, kailangan po nating dapat unawain kung ano ang nakasulat, hindi lang basa ng basa. Kagaya ng Ephesians verse 11, meron pong nakasulat dyan na pinagkalooban niya na ang iba ay maging mga propeta. Sunod na tanong. Okay. So dahil sabi mo ay manggagaling yun sa Biblia, so tanong ko sa iyo, sapagkat si Ellen G. White na propeta, pinapatunayan mo. Saang talata mababasa sa Biblia, letra por letra, Ellen Gold White? Saan? Sagot, no? Sa Ephesians chapter 4 verse 11, meron pong nakasulat na pinagkalooban ng Diyos ang iba'y maging propeta at si Mrs. Ellen G. White ay pasado sa criteria sapagkat nagtuturo ng kautusan at hindi humihiwalay sa teaching ng banal na kasulatan. Sunod na tanong. Next question. Sa Efeso 4:11 sabi mo ay Ellen G. White. Nandyan si Ellen G. White. So tanong ko sa iyo, ano ang Greek word ng salitang Ellen? Okay po. Greek word na naman. Napunta na naman sa Greek word. Sasagutin natin kung ano ang Greek word ng... Relax lang. Objection, Mr. Moderator. Sumasagot ako. Alam mo, moderator, wala pong relax. Ano ba ito? At running time yan bro. Pwede mong running time yan. It's either mag-next question tayo pag maglumampas ka sa 30 seconds. So meron kang 15 seconds left. Ang objection ko po, Mr. Moderator, sumasabaw kasi siya sa pagtatanong ko. Time's up. Sabi niya kasi sagot. Sabi ko, relax lang. Okay. Counter objections? Sa Greek. Okay. Moderator, ano yan eh, delaying tactics yan eh. Okay. Pinuputol niyo oras para mag-research, di pwede yan. Mabira, running time tayo eh. Okay, running time tayo. Research, mabibintang yan. 15 seconds left. You need to answer 15 seconds. Sagot na. Sa Greek word po, ang word na Ellen pa rin. Ellen. Oh yes. So sa ano po yung dito po ba sa Efeso 4:11, meron ba sa Greek dito na Ellen?
Sagot. Meron po sa word na pagkapropeta. Objection, moderator. Yeah, objection. Ang tanong ko po, hindi po sa pagkapropeta. Ang tanong ko, salitang Ellen, ayon po sa Greek, meron o wala? Counter objection muna. Bro, Counter objection, Mr. Moderator. Policy yung kanyang ginagawa. Unang-una, ano daw? Oh, wag muna sa sapaw, nagka-counter pa ako eh. Policy. counter objection. Anong counter mo? Okay, counter objection, policy po yung kanyang pagsasabi na na hindi siya nagtatanong sa pagpropeta. Unang-una, Okay na bro. I don't need explanation. I just need your objection kung ano yun. So ngayon, nakuha ko yung point mo. So ngayon bro, balik kayo sa categorical ano. So may categorical kasi siya. Ngayon sasagutin mo ba ito or next question? sasagutin ko po yan, kapatid na moderator. Okay, pakiulit yung tanong bro din. Okay. Ba't may nagbabibrate? May tumatawag pa? Paki-ano mo muna, paki-up niyo muna yan, paki-up niyo muna. Ano mo muna yung cancel. Okay. Dito pa sa Efeso 4:11, kasi sabi mo pagka-propeta. So hindi pagka-propeta tinatanong ko. So tanong ko, meron bang nakalagay dito na salitang Ellen ayon sa Efeso 4:11? Sa Greek, meron o wala? Meron o wala daw? Meron nga pong nakasulat sa word na pagkapropeta. Naka-include siya doon sa word na pagkapropeta. No? Sunod na tanong. So pangalan niya propeta? Yes or no? Isa po sa kanyang pagkakilalan, Yes, propeta. moderator? Objection. Yes or no po? So sabi mo kasi, include siya doon sa propeta. So tinatanong ko sa'yo, so tanggap mo, pangalan ni Ellen G. White ang salitang propeta, yes or no? Yes or no daw? Bro, counter objection muna. Counter objection muna. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Pangit yung ganyang style. Objection po, Mr. Moderator. Wala po ba tayong rules dyan na sasapaw ang mismong nagtatanong? Ako, hindi pa ako sumasapaw eh. Sige, ano mo lang bro, din na bigyan natin siya ng paraanan natin siya. Ano yung counter objection mo bro? Counter objection mo bro. Nakamute ka, paki-unmute mo. Bro, di ka marinig. Brother Kim, hindi ka marinig bro. Di ka marinig bro, di ka marinig. Ako po yung nag-objection bro, hindi dapat ako mag-counter objection. Yun, narinig ko si bro din na nag-objection siya. Pero sige, siya, ano yung ano objection mo bro? Hindi po siya nag-object. Sige. Ano objection mo bro? Sige bro. Ang objection ko po, wala po ba tayong rules patungkol yan sa pagtawa, nag-i-interrupt? Ako po, hindi po ako nag-i-interrupt kapag sumasagot Meron siya. tayong rules diyan, no? Yes, pero hindi ko muna warning. Pag may nakalabag po ulit diyan, no, mag-warning na po ako next. Okay? So, pag nangyari po 'yun ulit, mag-warning po tayo ng first warnings either sa inyo. So, grace period muna tayo. Okay? So, after the grace period, mag-warning na ako. So, ano yung yun lang objection mo, bro? Yes po. Okay, sige, bro. May counter objection ba, bro, din na? Wala na, okay na yun. Okay, so ang yung magtatanong nakaupos tayo. Pakiulit yung tanong ha, bro. Okay, so tanong ko sa kanya kasi sabi niya kanina, sabi ko meron bang nakalagay na Ellen White na pangalan? Sabi niya meron. Doon included daw sa pangalang Ellen White. So tinanong ko naman sa kanya bro, so tanggap mo ba na ang pangalan ni Ellen White ay propeta sapagkat nakalagay ay propeta? Yes or no? Ayun daw, ano yan, yes or no daw, bro. Sagot, no. Wala po akong sinabi na ang nagpi-feedback, Mr. Moderator, pwede po ba pa-mute kapag sumasagot ako? Sige, sige. Okay po. Sagot, no. Hindi ko po tanggap. Unang-una, wala akong sinabi na pangalan niya yung pagka-propeta. Ang sabi ko, naka-include sa word na prophets yung word na Ellen G. White. Yan ang tutulan niya. At ang tututulan niya, hindi ang pangalan ni Mrs. Ellen G. White, kundi ang kanyang pagkatunay na propeta. Dapat makabasa din siya na hindi tunay na propeta si Mrs. Ellen G. White. Makita siya, mag-provide siya, hindi laway-laway. Sunod no. Okay, so natanong, sabi mo, ang propeta ay hindi niya pangalan. Kasi pangalan ang hiningi ko sa iyo kanina. Sabi mo, pagka-propeta, ang iyong propeta ay hindi niya pangalan. So tanggap mo ba yon na wala siyang pangalan dyan sa Efeso 4:11? Yes or no?
Sagot, no. Hindi ko po tanggap. Kasi hindi naman natin pinag-uusapan yung pagkapangalan. Kundi, ang tunay na iglesia ay merong propeta. At yun ay tunay na propeta according sa Ephesians chapter 4 verse 11. Propeta ba si Mrs. Ellen G. White? Yes, propeta si Mrs. Ellen G. White. Kaya pasok siya sa Ephesians chapter 4 verse 11. Sagot na tanong. For the record, sabi ko sa'yo, so tanggap mo ba na walang pangalan si Ellen G. White yan? Sabi mo, no. So sa makatuwid meron. So i-confirm ko ulit sa'yo, bro. So sa iyon bang salitang propeta, pangalan ba yan ni Ellen G. White sapagkat sabi mo nandyan siya, yes or no? No nga po, hindi pangalan. Wala akong sinabi na yung word na pagkapropeta, pangalan, that is fallacy. No? Fallacy yan, kundi naka-include ang pangalan ni Mrs. Ellen G. White sa word na prophets. No? Naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Naka-include sa word na prophets kasi yung prophets dyan, ang nakasulat sa morphology ay noun. Noun din ang babae. Kaya kasama si Mrs. Ellen G. White sa pagkapropeta. Sunod na tanong, propeta. Sunod na tanong. Okay, sabi mo, yung noun ang babae. Okay, so tanong ko sa'yo, ginamit po ang noun dyan. So nakalagay, ano bang nakalagay dyan? Feminine o masculine? Sagot, no? Yung word na noun, ina-apply Okay, mo yun sa feminine and Objection. masculine. Objection daw, objection. Bro, objection. Ayun, kasi sabi niya, objection ko, moderator, categorical. Ang nakalagay po sa gender na ginamit dyan, kasi kasi pagkahulugan niya, pag sinabi daw na noun, feminine dot masculine. So nakalagay sa gender dyan na noun ay masculine. So tanong ko sa kanya, yun bang nakalagay dyan sa gender ayon sa Efeso 4:11 na propeta na pinipilit mo, masculine ayon sa gender, masculine o feminine? Ayun daw, bro. Bro, may counter objection ka ba? Sige lang muna, bro. May counter objection ka. Okay, Sige. sasagutin ko na bro para mas mabilis tayo. Sige, bro. Sagot, masculine po, kagaya ng word na ecclesia. Ang kanya pong gender ay feminine, mister. Pero ang tanong, wala bang masculine sa loob ng iglesia? Meron, may mga lalaki sa loob ng iglesia. Kagaya din ng word na prophets, kahit masculine ang nakasulat, ngunit hindi nagtatapos doon sa taas sa morphology, sa part of speech, noun. At sa word na noun, kasama ang feminine. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong, ginamit mong Isaiah kanina para po patunayan ang paksang pinupoint mo. So ngayon tanong ko sa iyo, ano ang Hebrew word ng salitang Ellen G. White? Ano? Okay po. Objection, Mr. Moderator. Objection. Hindi ko pa po muna sasagutin yung kanyang Okay, next question tayo, bro. Moderator, Yes, yes, objection, Counter- muna po, hindi pwede yung O, palipasin. counter objection, bro. Kasi nasa second stand na po tayo, rebuttal na tayo, so kahit ano pong itatanong ko, basta align po sa topic. So align po ako sa topic, bakit tayo sagutin? Ayun, bro. So, Kapag next question siya, bakit siya mag-object? So tanong ko sa kanya, ginamit niya kasi moderator, yung Isaiah 8:20. So kung dito po patunay kay Ellen G. White, ano ang Hebrew word ng salitang Ellen G. White? okay, ganito, no? Masagot po. Okay na, bro. So, meron daw siyang categorical, bro. Tama naman yun, pasok sa topic kasi any question naman tayo ngayon, eh. So, mag-next question ba tayo, bro? O sasagutin mo itong categorical? Next question nga po kapatid, Okay. ipinipilit Sige. niya lang yung kanyang kagustuhan. Sige, bro, sige, bro. Next question. So dahil po next question, so sa makatod, ito bang Isaiah chapter 8 verse 20, ginamit mo ba ito para patunayan na propeta si Ellen G. White o hindi mo ginamit? Ginamit ko po yan para sabihin na may pagkakakilanlan ng tunay na propeta. At ang Isaiah chapter 8 verse 20, ang akin pong ginamit upang ma-define na siya ay propeta ng Diyos kasi nagtuturo siya ng ayon sa kautusan to the law and to the testimony. At ang testimony na tinutukoy dyan ay ang banal na kasulatan at ang law na tinutukoy dyan ay ang banal na kasulatan. That is fundamental sa Adventist Holy Scripture. Sunod na tanong. Next question, dyan ba sa Isaiah 8:20, may salita bang propeta dyan o wala? Sagot, wala pong nakasulat yan na prophets, no? Kundi sa Isaiah chapter 8 verse 16, may nakasulat na disipulo. No? Disciples, tagasunod ng ating Panginoon. Ngayon, kung tagasunod ka ng ating Panginoon, mister, dapat ituturo mo yung Isaiah chapter 8 verse 20. Hindi ko rin sinabi na nakasulat yan yung word na prophets sa Isaiah 8 verse 20. That is pala sa question, gawa-gawa mo lang. Sunod na tanong. Sunod na tanong, dahil sabi may walang propetang nakalagay dyan sa ginamit mo para patunayan si Ellen G. White na propeta, according sa Isaiah 8:20, tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no?
No, mali po yan. Kasi nga po, ikinukonclude mo, hindi naman ganyan ang aking sagot eh. Tanong mo yan. Tanong mo yan. No, galing yan sa kaisipan mo. Ngayon, pinipilit mo yan sa akin kahit hindi naman yan ang sagot mo. Ang sagot ko sa iyo, Mr. Dino, ginamit mo ang Isaiah chapter 8 verse 20 upang patunayan na may pagkakakilanlan ang tunay na propeta. Yun ay ang Isaiah chapter 8 verse 20. Time. Huwag mong i-twist. Time na. Sunod na tanong. Time na. Alright. So, ayan, maraming salamat sa iyong sagutan. At mainit na sagutan dito sa second cross-examination mula kay Bro Dino ng Baptist. At ngayon, ang ating kasunod na procedure ay second rebuttal ni Bro Dino. 7 minutes, bro. Start na ba ako? Sabihin mo ko, start na ako. Sige, bro. Sige. Okay. So, ayun po, no, mga kaibigan. At kapatid kay Kristo Jesus, kalinaw-linaw man. Ito, wait lang bro, stop mo na. Ayusin ko lang ang screen ko, i-expand ko lang siya. Kasi maliit tayo. Expand ko lang. Okay, so kunin ko lang yung... Wait lang. Ayan. So, mga kaibigan at kapatid, kalinaw-linaw man, hindi napatunayan talaga ni Brother Gibbs, no? Nakakalungkot po. Hindi niya napatunayan talaga ng propeta si Ellen G. White ayon po sa Biblia. Ngayon, sabi niya daw, patunayan ko daw kung sino yung propeta na tinutukoy si Efeso 4:11. Sige, yung challenge na sagutin muna natin. Si Efeso 4:11. Yung tinutukoy po dyan mga kapatid ay opisina. Yung apostol, pwede po maging propeta. Yung apostol, pwede maging evangelista. Pwede maging guro. Pwede po maging propeta. Tanong, magbigay daw po ako. Sino daw propeta dyan? Si Pablo. Ano mababasa natin dito? Sa ikalawang Korinto 12:1-2 hanggang 2. Sabi dito, ang magmalaki ay hindi mapakinabangan sa akin, paparito ako sa mga pangitain. Sabi ni Pablo, may pangitain pala sa trabaho ng propeta, may pangitain. At mga pahayag ng Panginoon, may alam akong isang lalaki na kay Kristo. Hindi ko alam kung ito ay katawan o wala. Sa katawan, ang Diyos ay siyang nakakaalam. 14 na taon at nakalipas. Ang lalaking ito ay inagaw pa itaas sa ilat ng langit. O tamo na, kalinaw man mga kapatid. May pangitain pala, no? Si Pablo. Kalinaw man. So ngayon, patunayan ko daw, pangalawang challenge niya, di po una, di bangka. Pangalawa, patunayan ko, mga kapatid, na hindi po ako, Brother Jim, hindi po wala po, bawal po sa akin yung Google. Ngayon, patunayan ko daw, mga kapatid, no? Na sa Ephesians 4:11, ay wala si Ellen G. White. Basahin natin. Wala si Ellen G. White. Ano pang nakalagay dito, mga kapatid? Kay utos edukentos men, sabi dito, apostolos to the propitas, tus the evangelistas, tus the wominas kay didakalos. So balikan ho natin yung propetas. Ano ba yung propetas? Ginamit po dito, mga kapatid, noun mas, yung part of speech, noun masculine. Masculine mas Ellen G. White, sabi niya hindi feminine. Napatunayan pa natin. Napatunayan po, mga kapatid. Kalinaw-linaw man po sa strong. Kalinaw-linaw sa strong, Greek 4:39-6, noun masculine. Bakit mo pilit ipasok po dito yung babae? Lalaking bawal nga babae ayon dito. Lalaki lang. Kulit-kulit Mula apostle, teachers, evangelist, lalaki bro. Saan mo ngayon dito ilulugar si Ellen G. White? At sabi mo, makabago lang siya, ipinanganak. Ito, unang siglo ito, wala si Ellen G. White, itinalog pa ni Pablo. Nakaabot pa si Pablo sa unang siglo. So, tinanong ko, dito talaga nagkabuhol-buhol si Brother Gibbs. Bakit po? Sabi ko, so may pangalan pang Ellen G. White sa Biblia. Kung meron saan sa talata, sabi niya, Efeso 4:11. Sabi ko sa'yo, huwag kang sumagot ng buko-buko sa akin kasi pag sumagot ka ng buko-buko sa akin, madadali ka So ngayon,
4:11 sinundan ho natin. Dahil pangalan ang salita, ang tinatanong ko sa iyo, meron ba dyan litra por litra? Yes or no? Yes daw. Okay. So, anong Greek word ng salitang ilen? Hindi niyo masagot. Hindi niya po masagot. Bakit po? Pilit niya hanapin yung ilen, wala ka sa Bible. Unbiblical nga. So ngayon, mga kapatid, sabi ko sa kanya dito, kasi pilit niya dito sa propeta. So sumakatuloy, pilit mong pangalan niya idiin dito sa propeta. So, tanggap po ba na ang pangalan ni Ellen G. White ay propetas? Propeta, yes or no? Yes daw. No daw. Hindi wala si Ellen G. White dito. So, tama bang sagot mo na yon? Sabi ko, tama bang sagot mo na yon? Na mayroon sa dyan, may pangalan sa dyan, na wala siyang pangalan. No daw. So, dahil no, so, ikukonfirmahin ko sa iyo. Sabi ko, mayroon bang nakalagay dyan na pangalan ni Ellen G. White? At tanggap mo ba na walang pangalan dyan Ellen G. White? No daw. Patay tayo dyan. Saan ka pa lugar? May pangalan ba o wala? Wala ba o meron? Ano ba ito? Gatas o choco? O choco na gatas? Ano ba ito? Okay. Bulbul na. So ngayon tuloy natin. Ano ang salita, ano ang Greek word ng salitang Ellen G. White? Tagal-tagal niya eh. Ellen G. White lang din naman. Siyempre pangalan yun. Walang Ellen G. White doon na pangalan dyan, litra por litra. So tinanong ko naman, sa Isaiah 8, ano ba yun? Tingnan nga po natin, ano ba yung 8 na yun? 8:12 ba yun? Ano ba talata yun? Isaiah 8:20. Ayan, Isaiah 8:20. So tama ba na ginamit mo para patunayan na propeta si Ellen G. White? Yes or no? Yes daw. Okay. Dahil patunayan mo na si Ellen G. White yan, may nakalagay ba dyan na salitang propeta o wala? Wala daw. Hindi, wala pa lang salitang propeta ang Ellen G. White yan. Wala namang propeta pala dyan, mga kapatid. Patay tayo dyan. So ano ngayon yung litra por litra? Ano ngayon ang word na ang Hebrew word ng salitang Ellen G. White? Objection moderator. Ako nagreklamo ako sa moderator. Bakit po? Hindi dilema yung tanong. Hindi po fallacy of dilemma yan. Bakit? That is confirmatory question according sa talatang ginamit mo. No? Aralin po natin anong ibig sabihin ng mga fallacies. Bago tayo magsalita ng fallacy of dilemma. Yung tanong mo kanina, yan yung fallacy of dilemma. Bakit po? Kasi nga po, mga kapatid, ang nakalagay sa Efeso 4:11, masculine nga, tapos pilit niya, nagko-construct siya ng salita na nilagay niya, feminine daw, tapos pilit ipatanggap sa akin feminine, wala nga feminine dyan, masculine nga, yan yung fallacy of dilemma. Ano yung fallacy of dilemma? Yung nilalagyan mo ng mga salita na wala naman doon, at i-confirm mo na tama. Ini-establish mo ang salita na wala naman doon. So, mali yung brother kids. Mag-aware ka sa susunod. Then, no? Wala daw propeta doon sa Isaiah, ha? Mga kapatid. Sa mga talata nyo, walang may napatunayan. So, kalinaw man, mga kapatid. No? Ito tinutukoy, opisina, gawain po ang tinutukoy. To perfecting saints, yung gawain. Time na bro, time na. Okay. Ngayon, dako tayo sa pinakahuling cross-examination ng ating kapatid sa Seventh-day Adventist. 7 minutes bro, go ahead. Unang tanong, ano po sa Greek word na hindi propeta si Ellen G. White? Mababasa po natin dito. Objection, Mr. Moderator. Objection. Mababasa na natin eh. Okay, ang objection ko po, tinatanong ko po kung ano sa Greek word, ang hindi propeta si Ellen G. White. Ayun. Pakisagot po ng direct. Counter objection. Okay. Counter objection moderator, kaya nga mababasa nga eh. Sinasakop ko siya, babasahin ko eh. Okay. Oo. Sasagutin mo ba bro? Mayroon ka 20 seconds. Meron po, okay. Go. So, sagutin po natin. Propetas. Ang nakalagay po dito, hindi propetas Ellen G. White, propetas. Noun masculine. Ano bang nakalagay? Definition, a prophet, an interpreter, or foreteller of the divine will. Alin po mag-i-interpret dito? Masculine na noun, hindi feminine na noun. Next question. Hindi ko po itinatanong sa'yo kung ano yung word na noun at masculine. Ang itinatanong ko sa'yo, ano sa Greek word, yung word na hindi propeta si Ellen G. White at sisagot, anong sa Greek word yun? Sabi ko nga, propetas. Hindi propetes. Propetas. Bakit po? Noun masculine nga eh. Kulit-kulit dito. Ano bang sabi dito mga kapatid? Noun, masculine, propetas o prophets. Next question. So, ibig mong sabihin, prophetess pala sa Greek word ang
propeta si Ellen G. White? Yes or no? Yes, kasama kasi yung part of speech eh. Hindi naman pwede na walang part of speech, kaya nga may morphology tayong tinatawag, Brother Gibbs. Ang nakalagay po dito, part of speech po ng prophets o prophetess ay noun masculine, hindi feminine, kaya disqualified si Ellen G. White dito, bro. Kahit sa takip po ng Biblia, wala talaga, wala. O, next question. Sunod na tanong, Mr. Dino, sabi mo, sa word na prophet, masculine lang ito at di kasama ang feminine. Logic. Ang word na ecclesia sa Biblia, feminine ang nakasulat sa morphology o sa gender. No? Feminine siya. Ang tanong ko sa iyo, wala bang masculine sa ecclesia dahil feminine lang sila? Yes or no? Actually, moderator, no? Pwede siguro ako mag-object. Ang topic, wala naman kami sa iglesia eh. Kundi nasa propeta kami. Layo na. Okay. Counter-objection, Mr. Counter-objection. Moderator. Counter-objection. Yes, bro. Okay. Ginamit niya po kasi yung word na masculine upang patunayan ang noun na masculine lang ito at hindi feminine. Ngayon, ikinukuni ko sa logic. Sa logic. Alam niya po ba yung logic question? No, logic question ito. Ang premise ko ay ganito. Ang premise ko ay ganito. Sabi mo ang word na prophet, masculine at di kasama ang feminine. Logic, ang word na ecclesia, feminine lang din. Walang nakasulat doon ng masculine sa morphology. Tanong, wala bang masculine sa ecclesia dahil feminine lang sila? Yes or no? Okay. Nagawa ko na. So, tingin ko pasok yung kanyang tanong, bro, din, no? Kasi connected sa church at sa Sige. Ellen G. White. So, bigyan natin ng validity yan. Meron siyang categorical. Ngayon, nakatestop time tayo. Ulitin mo yung tanong mo, categorical, sasagutin ng categorical or next question. Bro, Kibs, ulitin mo. Okay po, ulitin ko po yung aking tanong. Sabi mo, ang word na prophet, masculine at di kasama ang feminine. Logic word or logic question. Ang word na ecclesia, feminine din. Walang at hindi nakasulat doon sa Greek word or sa morphology na masculine. Tanong, wala bang masculine sa ecclesia dahil feminine lang sila? Yes or no? Boss, yes and no. Of course. Bakit po? Tulad ng aking sinasabi kanina, nakadepende po yun kung adjectives, no? Yung ginagamit. Pero po dito sa Efeso 4:11, na prophets po ang ating pinag-uusapan, ano lang talaga ginamit dito, bro? Masculine, panlalaki, di po pambabae. Ito, wag mo nang ipilit si Ellen G. White po dito. Di lahat po, tandaan po natin, no, na gender, ay ilagay mo na feminine. Pero po sa pagiging propeta, inilagay po sa iglesia na mag-unify po ng church, lalaki, hindi babae. Next question. Sunod pong tanong, sabi mo, lalaki lang ang propeta sa banal na kasulatan. Ang tanong ko sa iyo, wala bang propeta sa New Testament na babae? Yes or no? Wala pong babae. Yes. Kasi Okay. pangalanan mo sa akin ng Okay. babae dyan. Kasi ginamit po dito ay masculine. Ayon sa Efeso 4:11 na maglagay sa iglesia. Kasi ang pinag-usapan po natin to perfecting saints. At si Ellen G. White, ito mo na, wala ka nang may napatunayan sa Ellen G. White. Wala ka nang kakampi ngayon. Ako na lang yung may kakampi. Sa akin ang lahat yung kakampi. Wala ka na kahit isa. Next question. Okay, sabi mo, walang propeta na babae sa New Testament. Sa Luke chapter 2, verse 36 to 38, there was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel. Babae ba si Anna? Yung word na daughter, babae ba na propeta si Anna? Yes or no? Tingnan po natin ang Lucas. Objection, Mr. Moderator. Objection. Categorical question po, yes or no? No, sabi niya kasi sa akin, sa New Testament, walang propeta na babae. At sa Luke chapter 2, verse 36 to 38, there was also a prophet Anna, the daughter of Phanuel. Ang tanong ko sa kanya, babae ba ang propeta na si Anna? Kasi ginamit ang word na na daughter. Yes or no? Ayan. Meron siyang categorical, counter, objection muna. Ang sagot ko, moderator. No, kasi papatunayan niya kasi, moderator, si Ellen G. White. Si Ellen G. White po. Okay, so So may... ngayon, kung tinutukoy dito, kasi tandaan po natin, yung nangyari po kasi dito, hindi si Ellen G. White. Okay. Regardless, may categorical kasi siya doon, bro. Na yes or Sumagot no. na ako, no nga. Yun yung sagot mo. No nga Okay. sagot ko kanina po. So yung no mo, ay paliwanag mo yon kasi sasagot ka. Meron kang 15 seconds kasi na-consume yung ano mo. Paliwanag mo muna.
Ah. Okay, paliwanag ko. Unang-una, no, nakaso dito, hindi po ito si Ellen G. White. O yan. Ginamit po ang propetesa dahil nga po sa grammar dito, kung tingnan mo sa Greek, pero hindi po ito babae, bro. Wala pong babaeng propeta na inilagay sa iglesia ayon, no, sa interpretasyon mo kanina na si Ellen G. White. Wala po. So, yung word na daughter, also a prophet, hindi ito sa iglesia nakalagay. Saan ito nakalagay kung hindi sa iglesia? Hindi po. Saan siya nag-prophet? Babasahin mo Saan po. siya? Babasahin mo po. Tingnan dito sa taas, ibalik mo. At sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kaniyang inang si Maria, narito ito ay tinlaga si Karapa at ikatindig ng marami sa Israel, pinakatandang tudlaan ng pagsasalangsang. So, ikinugot yung una pa, hindi pa naman church itong tinutukoy dito eh. Bakit po? Kasi ang church po na-establish sa gawa. Lucas ito. Naku. Sunod na tanong. Wala na ito kay Ellen G. White. Sunod na tanong. Ano po sa Hebrew word, yung word na hindi propeta si Ellen G. White? Sa Hebrew word, doon sa Isaiah 8:20. Wala nga pong Hebrew word ng Ellen G. White. Wala nga pong Hebrew word ng Ellen G. White na propeta. Bakit po ako hanapan ng Hebrew word ng Ellen G. White? Hindi nga biblical eh. Wala sa Biblia. Bihira ka. No? Next question. Confirmatory question. Sabi mo, wala palang nakasulat na hindi propeta si Mrs. Ellen G. White ayon sa Hebrew word. Tama ba yung sagot mo? O mali? Tama yung sagot ko na walang Ellen G. White dyan, bro. Bakit po? Unang-una, sa Isaiah 8:20 na sabi mo na Ellen G. White, wala namang Ellen G. White dyan sa Hebrew. Sa Isaiah 8:20, naku, papaputol ko itong 5 kong daliri kung may mabasa kang Ellen G. White dyan sa Hebrew. Wala talagang Ellen G. White dyan. Kaya nga sabi mo kanina, walang Ellen G. White dyan. Magkakampi na tayo ngayon. Moderator ng kalaban natin, Apple James. Next question. Okay. Dahil inaamin mo na wala palang nakasulat na hindi propeta si Ellen G. White doon sa Hebrew word ng Isaiah chapter 8 verse 20, dapat bang ituro ng tunay na propeta ang Isaiah chapter 8 verse 20 o hindi dapat ituro? Abay, hindi po dapat ituro yan ni Ellen G. White. Kasi hindi siya tunay. Kailan ba naging tunay si Ellen G. White? Wala nga po sa Biblia. Bakit? Mga babae kasi inilagay dyan mga babae daw inilagay dyan, dapat pang bulaanan kasi nagkiklaim. Lalaki po ang inilagay dyan sa simbahan. To perfecting saints ang sabi, mga banal po ang i-perfect dyan. Tama na, mga lalaki, hindi po babae. Next question. Confirmatory question. Sabi mo, hindi dapat ituro itong Isaiah 8:20 ng tunay na propeta. Tama po ba yung sagot niya na hindi dapat ituro ng tunay na propeta? Yes or no? Ni Ellen G. White po. Objection, Tama yung Mr. sagot ko na hindi Moderator. po Objection. dapat ituro ni Ellen G. Objection daw. White yan sapagkat bigil siya na Objection daw, bro. Objection daw. Ano objection mo? Categorical question po, yes or no po? Okay. Counter objection. Bro, di na may counter ka dyan? Counter objection mo direct out. Apa. Ang sagot ko po, yes po, hindi na dapat po ituro yan. Bakit po? Naturo na eh. So si Ellen G. White, wala pong karapatan yan na magturo. Kasi Ano? wala ang propeta nga po, wala nga dyan sa talata eh. Nag-yes pala siya, bro. Nag-yes daw siya. Okay, sige, next question. Ito, ulitin ko. Yes, bakit po? Hindi na dapat ituro yan. Bakit na ituro na eh? Babasahin mo na lang yan. Ikaw pa naman ituturo mo yung sa Isaiah, itapos na yan. Yung sa 8:20. So ngayon, si Ellen G. White, bakit siya magtuturo? I-pass na yun, magtuturo pa. Kahit nga dito sa present, wala siya. Nako. Time na. Next question. Time na. Thank you. Okay. Alright, maraming salamat. Natapos ang inyong mga tanungan, no? So, 5 minutes tayo para conclusion. So, sino mauna sa inyo, bro? Sa conclusion. Negative po, mauna. Negative. Bro Dino, mauna ka ba? Okay, ako na. Paborito ko ngayon lagi nauuna eh. Go ahead, bro. Okay. Kalinaw-linaw man po mga kapatid, yung stand natin, hindi po niya na pamalian sapagkat yung sa kanyang stand ay hindi nakatayo. So ngayon, dahil hindi nakatayo yung sa kanyang stand, tayo po yung nagtayo. Alin pong ating itinayo? Yung pagpapamali po sa kanyang itatayo sana na hindi nakatayo. Ano po? Wala siyang may napatunayan kay Ellen G. White na biblical. Marami siyang mga talatang ginamit, marami siyang mga assumptions na ginamit. Wala talagang Ellen G. White na nakalagay.
So sabi niya, ano sa Hebrew word daw ang salitang Ellen G. White? Sabi ko, wala mo naman diyang Hebrew word na salitang Ellen G. White sa Isaiah 8:20. Ikaw lang naman yung naglagay dyan kanina na si Ellen G. White yan. Hindi niya pala alam yung Hebrew word ng Ellen G. White na sinabi niya nandyan daw. Wala naman pala. So dihado siya. Dihado siya ngayon, mga kapatid. So ngayon, kalinaw, napamalian natin ang kanyang isnad. Hindi siya nakapuntos sa atin. Siya po ay napupuntosan po natin. Ganon po tayo dito, punto por punto. Hindi tulad sa kabila na walang mga puntos. Okay? So ngayon, mga kapatid, kalinaw-linaw, wala talaga siyang may napatunayan mula unang tindig hanggang sa pangalawang tindig. Tayo lagi ang nangingibabaw sapagkat tayo yung salita ng katotohanan. Yung dalawang challenge niya, mga kapatid, na pumalian po natin, napapatunayan ko daw kung sino yung lalaking propeta na kapagbigay po ako. Pangalawa, papatunayan ko, no, na hindi propeta si Ellen G. White, napatunayan ko. Diba po yung kanyang pag-assume ng talata na nandun daw si Ellen G. White. Kalinaw man, mga kapatid. Kalinaw-linaw man. Wala talaga, ha? Sa tanungan, i-review po ninyo. I-review po ninyo sa tanungan. Sino yung hindi nakasagot? At sino yung napupuntusan? No? At sino yung nakasagot talaga ng tama? So, malinaw po mga kapatid, ha? Panalo po ang ating tindig ngayong gabi. Sabi nga po ni Mabuting Daan ng Diyos, iwan ko lang kung mabuting daan ba ito? Yun lang kasi ang di kayang stand ni Gibbs. Tamo? Pati pa sa comment section may kakampi po ako. Ngayon nga po mga kaibigan at kapatid, bago po tayo matulog, no, wala na po akong kalaban sa pagkakataong ito. Bakit po? Naging kakampi ko na si Brother Gibbs na ano po, walang nakalagay na Ellen G. White doon sa Isaiah, no, 8:20. At lalong walang pangalan si Ellen G. White dito sa Efeso 4:11 hanggang 12. Wala na akong kalaban. Kinampihan niya na yung aking stand. Makakampi na kami. Tinalo na namin yung stand niya kanina. Bakit pinanalo na niya yung aking na-stand? Tamo na, ha? So ngayon po mga kapatid, no, hanggang sa muli, no, iwanan kong salita ito sa inyo. Kahit saan man pong halongkat din yung talata, wala talagang may napatunayan. Kahit saan po pupunta, wala talagang napapatunayan. Kaya kahit ano pa po yung kwento niya mamaya, tungkol na po sa mga fallacy, ipa-define ninyo sa kanya anong ibig sabihin po, no? Anong klaseng fallacy. Kasi ang tanong ko, mga kapatid, no? Pag sinabi ko from fallacy of dilemma, talagang oo yan, fallacy of dilemma. Kasi, no, ini-emphasize kong mabuti, ano ba yung dilemma? Isa kanya naging fallacy daw. Paano maging fallacy ang confirmatory question? Iba ang fallacy sa confirmatory question. Kinonfirma ko yung talata na ginamit mo. Isa yun naman, nakukonfirm, daming talata na tanong-tanong, pero wala pong talata na patunayan si Ellen G. White propeta. Ulitin natin ang paksa. Papatunayan niya, si Ellen G. White ang propeta. Biblical prophet. Si Ellen G. White ay biblical prophet. Wala naman, sabi niya, ang biblical daw magagaling sa Biblia. So tinanong ko, may pangalan bang Ellen G. White sa Biblia? Wala daw. So sad. So ngayon, sabi niya po pa mga kapatid, no? Na, kasi ginagawa daw ng propeta. Wala naman tayong problema doon sa ginagawa ng propeta eh. Bakit? Hindi naman natin paksa yung gawain ng propeta. Ang paksa natin, patunayan mo talaga si Ellen G. White, biblical na propeta, wala. Pupunta ko sa mga lalaki at babae na propeta. Wala nga ang nilagay ni si Ellen G. White eh. Wala talaga. Wala talaga mga kapatid. Yung inilagay, tanda po natin ha, yung inilagay sa iglesia. Time na bro. Mga lalaking Time na bro. babaeng. Okay. Okay, salamat bro sa conclusion. Siyempre, bigyan natin ng 5 minutes din, Brother Gibbs ng Seventh-day Adventist. 5 minutes bro. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa pagkakataong ito sapagkat walang natutulan ang ating kaibigan, no? Puro laway lang, ano? Unang-una mga kapatid at mga kaibigan, yung estilo niyang taglay kung saan ay fallacy. Sabi niya, i-define ko daw yung word na fallacy. Kapag tinignan mo ang word, ang meaning ng word na fallacy, misunbelief, no? Misunbelief.
Pag sinabing fallacy, misunbelief, mister, no? So, klaro ho yan. Misunbelief ang kanya pong ginagawa. Unang-una, hindi ko pinatutunayan na ang pangalan ni Ellen G. White ay nakasulat sa banal na kasulatan. Tama, Mr. Dino? No? Mga baptist? Tama? Hindi yun. Napunta siya doon. Yun ang pagkakamali ni Dino. Gusto niya palang tutulan ang pangalan ni Mrs. Ellen G. White na wala sa banal na kasulatan. Dapat yun ang naging topic namin. No? Pero ang topic namin, patutunayan kung tunay na propeta si Mrs. Ellen G. White. At ang pagpapatunay, mga kapatid, sa word na patutunayan, ano pa ang patutunayan kung mabasa litra por litra, Mr. Dino? Miski yung pangalan mo, hindi nakasulat. Diaz, hindi yan nakasulat sa Biblia. No? Sa Greek word o sa Hebrew word, sa Aramaic, hindi yan nakasulat. Ibig sabihin, wala ka rin, hindi ka rin kasunod ng ating Panginoon. Hindi ka mabasa eh. No? Yan ang gusto mong argument na palitawin. No? Sabi niya, ang word na prophetess, or yes, prophetess sa Greek word, mga kapatid at mga kaibigan, referado lang ito sa masculine. Therefore, ang babae sa New Testament, sabi niya, hindi pwede maging prophets. Pero nang tinanong natin sa Luke chapter 2, verse 36 to 38, mga kapatid at mga kaibigan, ini-refer yung word na prophetess doon po sa daughter na si Anna. At according sa kanya, yung pagiging propeta pala, pwede palang magpropeta ang isang tao kung wala sa iglesia. Nakakatawa pong isipin, mga kapatid at mga kaibigan, no? So, kapag ibinabalik sa kanya yung estilo ng Isaiah chapter 8 verse 20, ang sabi niya sa akin, hindi mabasa sa Hebrew word, yung hindi tunay na propeta si Mrs. Ellen G. White. Walang nakasulat na gano'n, sabi niya, no, hindi mabasa. Iliwanag po, tinatanggap mo ng mga apostol baptist. Oo. So, tinatanggap mo ang mga apostol baptist. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Mr. Dino Diaz, no? Tagilid ang mismong baptist sa usaping ito. At dito sa Ephesians chapter 4 verse 11, Mr. Dino, kailanman ay hindi naging propeta si Paul. No, Dino, tandaan mo, hindi ka nga nakapagbigay ng teksto, opinion mo yun. Opinion mo. Pinasok mo dun sa mga teksto. No? Malinaw naman ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 12 na ang body ni Christ, no? Tayo, body ni Christ, kailangan natin ng propeta. Ngayon, therefore, yung baptist, wala pong propeta yan. So, peking iglesia yan. No? Seventh-day Adventist na kayo. Kasi, mayroong tunay na propeta. No? Ang tunay na iglesia o ang body ni Christ. No? Napatunayan natin, mga kapatid at mga kaibigan. No? Sa gabi pong ito. Ang prophetess, no? Pwede po i-refer sa feminine dahil sila ay noun. Ginamitan lang ng strong ng word na noun sa morphology or sa part of speech. Hindi ka na naniniwala na hindi ito feminine? Hindi kasama ang feminine? No? Ang word na ecclesia din, Mr. Dino, sa Greek word, feminine lang. Ibig sabihin, sa loob ng ecclesia, walang masculine. Kasi feminine lang ginamit sa strong concordance. No? Booking ka sa mismong sa mismong estilo. Maraming salamat, Mr. Moderator, sapagkat inalaw niyo po yung ganong klase ng logic. No? Kasi ikinunik ko yon sa mismong tira niya sa amin na yung word na noun, masculine lang daw yon, yung word na prophetess. Pero lumalabas na kapag ginamit pala yon, yung word na noun ng mga kapatid, pwede i-apply sa masculine o feminine. Napatunayan ho natin, napakahina naman ng argumento mo, therefore walang mabasa, hindi totoo. No? Kayo ngang baptist, hindi kayo mabasa sa Biblia eh. Napunta nga kayo doon sa dictionary ng Girard eh. No? So, ibig sabihin, hindi din kayo biblical? Kasi verb at hindi noun ang word na baptize sa banal na kasulatan? Yan ang natin, mga kapatid at mga kaibigan. So, parang Catholic kayo, plain, ganon. No? Therefore, napatunayan natin, unang-una, sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, no? Ang body of Christ, meron pong tunay na propetesa or propeta, mga kapatid, o prophetess, mga kapatid at mga kaibigan. Yan ang hindi kayang tutulan. Ang tanong ko sa kanya, tama ba itong Ephesians chapter 4, verse 11? Yes, tama. Yung prophetess yan, tunay yan. Hindi kailanman magiging piki yan. No? Kasi ang Diyos ang naglagay dyan eh. So, very clear. Ang Isaiah chapter 8, verse 20, hindi ko sinabi na mabasa yung pangalan. No? That is misunbelief fallacy. No? Mr. Dino? No? Misunbelief yung ginagawa mo. Huwag mo iligaw ang tao. Red herring fallacy yung ginagawa mo. Nililigaw mo ang tao. Gusto mo pangalanan ko red herring fallacy. No? Red herring question. Hindi mo alam yung red herring question? Black and white fallacy. No? Hindi daw ako makasagot. Hindi ka rin nakasagot. Time na. Thank you. Okay, maraming salamat, no? Saglit lang ha.